Tahimik ang gabing iyon, ang langit ay may bahagyang ulap, ngunit maliwanag pa rin ang buwan. Sa laylayan ng isang liblib na baryo, may isang nyugang matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, may bantay daw ito, hindi basta tao, kundi isang nilalang na may kakayahang lumipad at paghiwalayin ang katawan. Isang nilalang na matagal nang kinatatakutan at kinamumuhian. Pero para kay Samuel, isang matapang at misteryosong lalaki na bagong lipat sa baryo, ang mga kwentong iyon ay katang-isip lamang. Lumaki siya sa lungsod at walang paniniwala sa mga alamat. Ngunit nang mapadpad siya sa niyugang iyon isang gabi, may isang bagay siyang hindi inaasahang matutuklasan, hindi isang halimaw, kundi isang babae. Si Amara. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog. Ang kanyang maputing bestida ay bahagyang tinatangay ng hangin. Mahaba ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata, malalim, tila may tinatagong lungkot at pagnanasa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Ngunit bago pa man makalapit si Samuel, napansin niyang may kakaiba sa dalaga. Ang kanyang balat ay tila mas maputla kaysa sa dapat, at ang kanyang mga daliri mas mahaba kaysa sa karaniwan. Ikaw, Lee. Bulong ni Samuel, hindi sigurado kung paano tatapusin ang kanyang sasabihin. Napangiti si Amara, isang ngiti na hindi niya mawari kung mapanganib o mapanuksong lihim. Hindi mo dapat ako nakita, bulong ng babae. Lalo na sa ganitong oras. Tumindig ang balahibo ni Samuel, ngunit hindi dahil sa takot. May kung anong kakaiba sa presensya ni Amara, isang bagay na parang humihila sa kanya palapit, kahit na dapat ay lumayo siya. Ikaw ang sinasabi nilang bantay, ani Samuel, hindi na ito isang tanong kundi isang kumpirmasyon. Dahan-dahang humakbang si Amara palapit, hanggang halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Bakit ka nandito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bahid ng pangamba. Hindi ko alam, sagot ni Samuel. May kung anong humila sa akin dito. At noon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napagtanto niyang hindi siya sigurado kung ang tinutukoy niya ay ang mahiwagang nyugan o si Amara mismo. Biglang umihip ang malamig na hangin, at bago pa man muling makapagsalita si Samuel, isang anino ang gumalaw sa ibabaw nila. May kung anong humuni sa ere, isang tunog na parang pakpak na pumapagaspas. Ngunit nang tingnan ni Samuel si Amara, hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang lumapit. Ngunit ang tanong, si Amara nga ba ang dapat niyang katakutan, o ang mga lihim na hindi pa niya natutuklasan? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo si Samuel sa harapan ni Amara. Ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang balat, ngunit hindi iyon ang nagbigay sa kanya ng panginginig. Ang titig ni Amara, malalim, parang may itinatagong lihim, iyon ang tunay na gumugulo sa kanyang isipan. Bakit mo sinasabi na hindi kita dapat makita? Tanong ni Samuel, iniangat ang kanyang kamay, wari gusto niyang hawakan ang dalaga, ngunit pinigilan niya ang sarili. Si Amara ay saglit na yumuko, tila iniisip kung dapat ba niyang sagutin ang tanong. Nang muli siyang tumingin kay Samuel, may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil hindi lahat ng nakikilala mo sa gabing ganito ay dapat mong lapitan. Nag-alinlangan si Samuel. Ikaw ba ang kinatatakutang bantay ng nyugang ito? Napangiti si Amara, ngunit hindi ito isang ngiti ng kasiyahan. Isa itong ngiti ng isang taong sanay na sa takot at panghusga. Ano sa tingin mo?
Ang nakaraan ni Samuel. Si Samuel ay isang estranghero sa baryong ito, isang lalaking nagmula sa lungsod, ngunit napilitang bumalik sa probinsya matapos mamatay ang kanyang lolo. Iniwan sa kanya ang lumang bahay ng kanilang pamilya, isang bahay na matagal nang walang nakatira. Sa kanyang pananatili rito, narinig na niya ang mga alamat tungkol sa niyugang ito, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao, dahil sa isang nilalang na di umano ay nagbabantay rito. Ngunit hindi niya inasahan na ang iibantay ay magiging isang babae. Isang babaeng hindi lang mahiwaga, kundi kaakit-akit sa paraang hindi niya maipaliwanag. Ang lihim ni Amara. Si Amara naman ay isang nilalang na matagal nang nakagapos sa kanyang kapalaran. Hindi siya pinili maging ganito, isa siyang manananggal, hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi dahil sa sumpang iniwan sa kanya ng kanyang lahi. Hindi siya pumapatay ng tao, ngunit sa mata ng mga taga-baryo, isa siyang halimaw. Kaya nga siya nananatili sa niyugang ito, dito, walang humuhusga, walang natatakot. Hanggang sa dumating si Samuel. Ang unang paglapit. Hindi ka natatakot sa akin? Tanong ni Amara, bahagyang lumapit kay Samuel. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng pagdududa. Saglit na natigilan si Samuel. Dapat ba siyang matakot? Sa kwento ng mga matatanda, ang isang tulad ni Amara ay hindi dapat lapitan. Ngunit sa kanyang harapan gayon ay hindi isang halimaw, kundi isang babaeng tila mailungkot sa kanyang puso. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Pero may isang bagay akong sigurado, hindi mo ako gustong saktan. Napakurap si Amara. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Samuel. At paano mo nasabi yan? Bulong niya. Ngumiti si Samuel, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Dahil kung gusto mo, ginawa mo na sana. Hindi nakasagot si Amara. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang beses na may isang taong hindi tumakbo palayo matapos siyang makita. At ang mas nakakapagtaka, gusto niyang manatili si Samuel. Ang panganib na papalapit, ngunit hindi nila napansin na hindi lang sila ang nasa niyugang iyon. Sa di kalayuan, sa gitna ng mga anino, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanila. Isang lalaking may galit sa puso. Si Tiyong Pablo, isa sa mga matatandang taga-baryo na matagal nang gustong mawala si Amara. Para sa kanya, isa siyang sumpa sa kanilang lugar. At ngayon, may isang dayuhan pang lumalapit sa halimaw na matagal na niyang gustong puksain. Dahan-dahang lumingon si Amara sa direksyon kung saan niya naramdaman ang presensya ng isang tao. Hindi siya sigurado kung sino, ngunit alam niyang may nagmamatsyag. Kailangan niyang protektahan si Samuel. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang kanyang mundo sa isang taong hindi pa rin alam kung ano talaga siya? Sa isang iglap, hinawakan ni Amara ang kamay ni Samuel. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang hawak niya ay mahigpit, puno ng pahiwatig. Dapat kang umalis. Naguguluhang tumingin si Samuel sa kanya. Bakit? Bago pa siya masagot ni Amara, isang malakas na tunog ang pumailan lang sa hangin, isang putok ng baril. Nag-etso sa buong niyugan ang malutong na putok ng baril. Sa isang iglap, nagpatigil iyon sa mundo ni Samuel. Sa likod niya, naramdaman niyang biglang bumigat ang hawak ni Amara sa kanyang kamay, parang may dumaan na sandaling takot sa dalaga bago niya ito hinatak palayo. Takbo, bulong ni Amara, ngunit sa tinig niya, hindi lang takot ang naroon. May pangambang mas malalim, isang pag-aalalang hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Samuel. Ngunit hindi gumalaw si Samuel. Tiningnan niya ang paligid,
pilit hinahanap kung saan nagmula ang putok. Sa di kalayuan, sa likod ng mga punong niyog, may isang figurang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Si Tiyong Pablo. May hawak siyang lumang baril, ang kanyang mata ay matalim, puno ng galit at paniniwalang siya ang gumagawa ng tama. Akalain mo yan. Bulong niya, ang boses ay maihalong put. Isa ka ngang halimaw. At ngayon, may tinutukso ka pang walang malay sa bitag mo. Naramdaman ni Samuel ang panlalamig ng katawan ni Amara, pero hindi ito dahil sa takot. Isa iyong nakatagong galit, isang hinanakit na tila matagal nang bumibigat sa kanyang puso. Ano nang ginagawa mo rito, Tiyong Pablo? Matigas na tanong ni Amara, ang tinig niya ay hindi na kasing lambing kanina. Bakit, hindi mo ba alam? Sagot ng matanda, isang pilit na ngiti ang lumabas sa kanyang kulubot na mukha. Pinalayas ka na ng mga taga-baryo noon, hindi ba? Sinunog nila ang bahay mo, itinaboy ka palayo. Pero ngayon, bumalik ka. At hindi lang yan, may bago ka pang biktima. Napalunok si Samuel. Hindi niya inaasahan ang mga revelasyong ito. Pinatapon si Amara. Sinunog ang kanyang bahay. Bakit? Dahil ba sa paniniwala nilang isa siyang halimaw? O dahil may ibang lihim na hindi pa niya alam? Ang nakaraan ni Amara matagal nang naging bahagi ng baryo si Amara, kahit na palaging may bumubulong na hindi siya tunay na kabilang. Bata pa lang siya, naramdaman na niyang iba ang tingin sa kanya ng mga matatanda, may takot, may pandidiri. Pero hindi niya lubusang naunawaan kung bakit, hanggang sa sumapit ang kanyang 18 kaarawan. Doon lumabas ang sumpa. Isang gabing punong-puno ng liwanag ang buwan, nagising siya sa isang pakiramdam na parang hinahatak ang kanyang katawan mula sa loob. Isang hindi maipaliwanag na sakit. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang sarili niyang katawan sa salamin, humiwalay ang kanyang kalahating katawan, ang pakpak niya ilumitaw. Nakita ito ng kanyang ina. At sa sumunod na araw, ipinagkalat ng buong baryo. Sinunog nila ang bahay ng kanyang pamilya, itinaboy siya palayo. Naiwan siyang mag-isa sa niyugang ito, sa lugar kung saan walang sinuman ang gustong tumapak. Ngayon, si Tiyong Pablo ay narito upang tapusin ang sinimulan noon. Ang desisyon ni Samuel, hindi siya halimaw, matigas na sabi ni Samuel, humakbang palapit kay Amara at itinayo ang sarili sa pagitan ng dalaga at ng matandang may hawak ng baril. Natawa si Tiyong Pablo. Hindi mo ba alam ang totoo, Hijo? Isa siyang manananggal. Hindi mo ba nakikita? Baka hindi mo pa nalalaman, pero isa na siyang patay gutom na nag-aabang lang ng tamang oras para lapain ka. Kung totoo yan, bakit buhay pa ako? Sagot ni Samuel, hindi man lang natinag. Kung isa siyang halimaw, bakit niya ako pinagtatanggol sa iyo ngayon? Sa saglit na iyon, tila nagduda ang matanda. Ang sagot ni Samuel ay hindi niya inaasahan. Dapat ay takot na ang lalaki, dapat ay tumatakbo na ito palayo. Pero heto siya, buong tapang na humaharap, buong panindigang ipinagtatanggol ang isang nilalang na itinuturing ng lahat na isang sumpa. Pero may isang bagay pang hindi alam si Samuel. Ang tunay na panganib hindi si Tiyong Pablo ang pinakamalaking banta. Sa isang iglap, naramdaman ni Amara ang pagdating ng isang presensya, hindi mula sa matanda, kundi mula sa hangin mismo. Sa taas ng puno ng niyog, may isang pares ng pulang mata ang nagbukas. Hindi siya nag-iisa. May iba pang kagaya niya. At ang dumating na ngayon ay hindi katulad niya,
hindi isang manananggal na lumalaban sa kanyang likas na kalikasan. Isa itong tunay na halimaw. At ito ay gutom. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Napatingala si Samuel, at sa itaas ng puno ng niyog, may isang nilalang na ngayon lamang niya nakita sa buong buhay niya. Mas matanda, mas mabangis. At ito'y nakatingin diretso kay Amara, hindi bilang kasama, kundi bilang kalaban. Sa isang iglap, bumagsak ito mula sa langit, ang mga matatalas nitong kukoy nakaumang kay Amara. Bumagsak ang nilalang mula sa puno ng niyog, isang anino ng kasamaan na bumalot sa lupa. Lumangit-ngit ang mga pakpak nitong kasing itim ng gabi, at nang tumama ang mga kuko nito sa lupa, naramdaman ni Samuel ang panginginig ng kanyang kalamnan. Hindi niya kailanman inakala na may ganitong bagay na umiiral. Ang mas nakakatakot pa, hindi siya ang target nito. Si Amara. Tumabi ka, bata, boses na nilalang, hindi ito malakas, ngunit parang nagmula sa ilalim ng lupa, malalim at puno ng gutom. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Nanlalamig si Samuel, ngunit hindi siya umurong. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Amara, parang sinasabing hindi kita iiwan. Si Amara, sa kabilang banda ay hindi natinag. Hindi niya iniwasan ang titig ng halimaw sa harap nila. Kilalang kilala niya ito. Ikaw pa rin pala, mahina niyang bulong. Napangisi ang nilalang, ang mga pangil nito ay nagningning sa liwanag ng buwan. Matagal na kitang hinahanap, Amara. Akala mo ba makakatakas ka sa atin? Tila lumiliit ang mundo ni Samuel sa saglit na iyon. Anong ibig niyang sabihin? Tanong niya kay Amara, ngunit hindi siya sinagot ng dalaga. Sa halip, humakbang si Amara palapit sa halimaw. Hindi na ako bahagi ninyo, mariin niyang sinabi. Bahagi ka pa rin, sagot na nilalang, ang kanyang tinig ay may bahid ng panunuya. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang ating lahi. Hindi mo matatakasan ang ating gutom. Isang iglap, sumugod ito. Ang laban sa kadiliman, isang matalim na tunog ang pumunit sa hangin, habang umatake ang halimaw. Ang mahahaba nitong kuko ay lumapat sa lupa kung saan nakatayo si Amara, isang segundo lang ang nakalipas. Mabilis siyang nakaiwas, ngunit ramdam ni Samuel ang tindi ng hangin sa bawat galaw ng halimaw. Si Tiyong Pablo, na kanina pa natigilan, ay bumalik sa huwisyo at muling itinutok ang kanyang baril. Pinutok niya ito, 1 beses, 2 beses. Ngunit walang epekto. Natawa ang halimaw. Kailan pa nakapatay ng tulad natin ang tingga? Walang babala, sinugod nito si Tiyong Pablo, at sa isang galaw lang, tinamaan ang matanda, tumalsik ito paatras. Tiyo, sigaw ni Samuel, ngunit hindi na ito gumalaw. Si Amara, na kanina ay nagpipigil, ay sumugod sa halimaw. Sa unang pagkakataon sa harap ni Samuel, nakita niya itong magbago. Lumabas ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang katawan ay tila naging mas matigas, mas mabilis, at nang bumuka ang kanyang bibig, tumambad ang matatalim niyang pangil. Ngunit hindi siya sumugod para manakit, kundi para protektahan. Sa isang iglap, sinalubong niya ang halimaw at hinarangan ito bago pa nito matamaan si Samuel. Layuan mo siya, sigaw ni Amara, at sa kauna-unahang pagkakataon, may tunog ng otoridad sa kanyang tinig. Ang halimaw ay napahinto. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip, umiti ito, isang nakakatakot na ngiti ng isang nilalang na alam niyang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ano ngayon, Amara? Tanong nito.
Ipagtatanggol mo ang isang tao. Isa bang tulad mo, ipagpapalit ang sarili mong lahi para sa kanya? Nanahimik si Amara. At doon napagtanto ni Samuel, ito ang laban ni Amara. Hindi lang ito laban ng buhay at kamatayan. Isa itong laban ng kanyang pagkatao. Ang pinakamahirap na desisyon, Amara di. Bulong ni Samuel, at nang lumingon sa kanya ang dalaga, doon niya nakita ang totoo, hindi takot, kundi sakit. Nagmamadaling lumapit si Samuel, inilagay ang kamay sa balikat ni Amara. Hindi ka nila pag-aari, mahina niyang sabi. Ikaw ang pipili kung sino ka. Nakita ni Amara ang katotohanan sa mga mata ni Samuel. At sa unang pagkakataon, may isang taong naniwala na kaya niyang piliin ang sarili niyang tadhana. Muli siyang lumingon sa halimaw. Hindi na ako tulad ninyo, mariin niyang sabi. At kung pilit mo akong isasama, ipapakita ko sa iyo kung bakit hindi mo dapat ginawa yan. Sa isang iglap, bumangon ang malakas na hangin, at bago pa man makagalaw ang halimaw, umatake si Amara. Hindi na siya umiiwas. Hindi na siya nagpipigil. Ito ang huling laban. Sumugod si Amara, ang kanyang mga pakpak ay kumalampag sa hangin, at sa isang iglap, naglaho siya mula sa paningin ni Samuel. Ang tanging narinig niya ay ang matalim na hampas ng hangin at ang dagundong ng dalawang puwersang nagbanggaan sa gitna ng dilim. Bumagsak si Samuel sa lupa dahil sa lakas ng hangin. Napapikit siya ng sandali, ngunit nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang di kapanipaniwalang eksena sa kanyang harapan. Si Amara at ang halimaw ay naglalaban sa ere. Nagpapalitan ng hampas, nagkikiskisan ang matatalim nilang kuko. Ngunit may isang bagay na kakaiba, hindi sinusubukang patayin ni Amara ang halimaw. Parang pinipigilan lang niya ito. Bakit hindi mo siya tinatapos? Sigaw ni Samuel, halos hindi na marinig ang sariling tinig dahil sa ingay ng laban. Hindi sumagot si Amara. Ngunit sa isang iglap, isang matinding dagok mula sa halimaw ang nagpatilapon sa kanya pababa. Bumagsak siya sa lupa, humihingal, duguan ang braso. Bago pa makagalaw si Samuel, naramdaman niya ang paglapit ng nilalang. Mabigat ang bawat yapak nito. Nang tumingin siya pa itaas, nakatingin na ito kay Amara, pero hindi na maihalong galit. Sa halip, puno ito ng hinanakit. Alam mong hindi mo ako kayang talunin, malamig na sabi ng halimaw. Alam mong hindi mo kayang itanggi kung sino ka. Napakuyom ng kamao si Amara. Hindi niya magawang lumingon kay Samuel. At doon niya naintindihan. Hindi ito isang simpleng laban. Hindi ito isang laban ng dalawa lang. Ito ay laban ng magkadugo. Ang pinakatago-tagong lihim, anong ibig mong sabihin? Mahina ngunit mariing tanong ni Samuel. Tahimik si Amara. Ngunit ang halimaw, umisi. Hindi pa niya sinasabi sa'yo, hindi ba? Bumaling ito kay Samuel, tila nag-enjoy sa sitwasyon. Hindi niya sinabi kung sino ako sa kanya. Lumingon si Samuel kay Amara, na ngayon ay mukhang hindi mapakali. Amara. Napalunok si Amara. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Totoo ba? Halos pabulong na tanong ni Samuel. Sa huli, hindi na nagawang lumaban ni Amara sa katotohanan. Sagot niya, mahina ngunit malinaw. Siya ang aking ama. Gumuho ang mundo ni Samuel sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Ang halimaw na kanilang kinakalaban, ang nilalang na siyang nagdala ng takot sa kanya,
ama pala ni Amara. Hindi ko maintindihan. Bulong niya. Kung siya ang ama mo, bakit kanya gustong patayin? Napailing ang matandang halimaw. Hindi kita gustong patayin, anak, sabi nito kay Amara. Gusto kitang bumalik. Sa mundo ng mga halimaw, sagot ni Amara, kita sa kanyang mata ang matinding emosyon. Hindi mo na ako makokontrol, ama. Umiling ang matanda. Hindi mo naiintindihan, Amara. Hindi ko sinasabi ito para sa akin. Sinasabi ko ito para sa iyo. Dahil ang totoo hindi mo ako tunay na kalaban. Nanlamig ang katawan ni Amara. Ano? Hindi ako ang dapat mong katakutan, bulong ng kanyang ama. Ang tunay mong kaaway ay ang mga taong nais kang patayin. Sa isang iglap, isang panibagong putok ng baril ang umalingaw mula sa kagubatan. At sa gilid ng kanilang paningin, naglitawan ang mga anino ng mga taga-baryo. May dalang apoy. May dalang baril. At sa kanilang mukha, galit at takot. Dumating na ang mga tao upang tapusin ang halimaw na kanilang kinatatakutan. Kasama si Amara sa kanilang nais patayin. Nag-aalimpuyo ang hangin sa pagitan ng dalawang mundo, ang mga tao at ang mga halimaw. Sa isang banda, hawak ni Samuel ang kamay ni Amara, kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Ang dating takot sa halimaw sa harapan nila, ang ama ni Amara, ay napalitan ng isang mas matinding pangamba. Sa kabilang banda, ang mga taga-baryo, may hawak na mga sulo at armas, handang pumatay. Sa kanilang paningin, walang kaibahan si Amara sa kanyang ama. Pareho silang halimaw. Wala tayong magagawa, bulong ni Amara kay Samuel. Takot sila. Hindi nila tayo pakikinggan. Hindi makapaniwala si Samuel. Pero hindi ka nila kilala, sagot niya. Hindi nila alam kung sino ka. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, umalingaw ang isang sigaw mula sa karamihan. Sunugin din hindi halimaw. At sa isang iglap, lumipad ang unang sulo, diretso kay Amara. Ang pagsasakripisyo mabilis na umatras si Amara, ngunit bago pa lumapat ang apoy sa kanya, isang anino ang humarang. Siya ang sumalo ng apoy. Siya ang nagpatama sa sarili niya. Ang kanyang ama. Napaatras si Amara, kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ama! Tumawa ng mahina ang matanda habang unti-unting lumiliyab ang kanyang balat. Matagal ko nang alam na hindi ko na mababago ang iyong desisyon, Amara, mahina nitong sabi. Pero bago pa nila kunin ang buhay mo, ibibigay ko ang akin. Hindi Nanginginig ang boses ni Amara. Hindi. Sa isang iglap, lumipad si Amara papunta sa kanyang ama, pilit siyang inaabot, ngunit huli na. Nag-apoy ang buong katawan nito, at bago pa niya ito mahawakan, naging abo ito sa kanyang mga kamay. Ang pagbabago ng lahat, tahimik ang buong baryo. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang mahihinang hikbi ni Amara habang hawak ang abo ng kanyang ama. At doon nila nakita ang hindi nila inaasahan. Si Amara ay umiiyak. Si Amara, ang halimaw na kanilang kinatatakutan, ay hindi isang mabangis na nilalang. Hindi siya isang halimaw na wala ng kaluluwa. Isa siyang anak. Isa siyang taong nawalan ng pamilya. Isa siyang taong nasaktan. Dahan-dahang ibinaba ni Tiyong Pablo ang kanyang baril. Sunod-sunod, bumaba rin ang mga armas ng iba pang taga-baryo.
Napalitan ng tahimik na pagdududa ang kanilang galit. Sila ba ang tunay na halimaw? Ang huling pagpapasya humarap si Amara kay Samuel, ang kanyang mga mata puno ng pighati, ngunit matibay pa rin. Samuel, bulong niya. Ito na ang huli nating pagkikita. Napatigil si Samuel. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Amara, ngunit ito ay isang malungkot na ngiti. Hindi ko na kayang manatili rito. Ang baryo na ito ang mga tao. Hindi nila ako matatanggap. Pero, hinawakan ni Amara ang mukha ni Samuel, at sa saglit na iyon, naintindihan niya. Mahal niya ito. Mahal din siya nito. Ngunit may mga bagay na hindi kayang baguhin. Sa ibang buhay, baka may pagkakataon tayo, mahina niyang sabi. Pero hindi ngayon. Bago pa makasagot si Samuel, lumipad si Amara. Mas mabilis, mas mataas, hanggang sa mawala na siya sa kadiliman ng langit. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng isang baryo na ngayoy tahimik. Walang naglakas loob na habulin si Amara. At doon na rin niya napagtanto, hindi siya babalik. Ang pag-asa ng bukas lumipas ang maraming taon. Wala nang muling nakakita kay Amara. Ang baryo ay bumalik sa normal, ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na sila ganoon kabilis humusga. Hindi na sila ganoon kabilis matakot. At si Samuel, tuwing gabing maliwanag ang buwan, lagi niyang binubuksan ang bintana, tumitingala sa langit. Dahil kahit hindi niya sigurado kung kailan, may isang bagay siyang alam. Darating ang araw, babalik si Amara. At hihintayin niya siya. Tahimik ang nyugan, ang malalabay na puno ay tila sumasayaw sa malumanay na ihip ng hangin. Ang dating tinatakutan ng mga taga-baryo, ang kagubatang kinatatakutan nilang pasukin sa gabi, ay unti-unting nagbago. Wala nang balita tungkol sa mga halimaw. Wala na ring nagbalik. Ngunit sa isang lalaking nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog, may isang bagay na hindi pa rin nagbabago. Si Samuel. Nakatingala siya sa langit, pinagmamasdan ang mapayapang pagsilip ng buwan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang pendant, ang tanging alaala ng babaeng minsan niyang minahal. Si Amara. Alam niyang matagal nang lumipas ang lahat, ngunit sa bawat gabi, hindi niya maiwasang isipin, babalik pa kaya siya. Ang paglalakbay ni Amara samantala, sa malayong bahagi ng kabundukan, isang figura ang marahang lumalakad sa gilid ng isang bangin. Ang kanyang mahabang buhok ay hinahampas ng hangin, ang kanyang malulungkot na mata ay nakatuon sa malayo. Si Amara. Matagal na siyang naglalakbay, lumalayo sa mga taong kailanman ay hindi siya matatanggap. Ngunit sa kabila ng distansya, may isang bagay siyang hindi matakasan. Ang kanyang puso. Naalala niya ang huling beses na tiningnan niya si Samuel. Ang sakit ng paglayo. Ang bigat ng pagkawala. At ngayong lumipas na ang panahon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya, hanggang kailan siya magtatago. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwalaan niya na wala siyang lugar sa mundo ng mga tao. Ngunit paano kung nagkamali siya? Ang muling pagkikita muli siyang bumalik sa dating lugar. Sa lumang baryo, sa ilalim ng parehong puno kung saan sila unang nag-usap ni Samuel. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa kanyang gulat, nakita niyang may isang lalaki roon. Si Samuel. Nakaupo ito, tila malalim ang iniisip, hawak pa rin ang lumang pendant. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Kaya't sa halip na magsalita,
naglakad siya papunta sa kanya, isang yapak, dalawa. At bago pa siya makarating, nagsalita si Samuel. Akala ko hindi ka nababalik. Napahinto si Amara. Hindi ito lumingon. Pero ramdam niya ang ngiti sa tinig nito. Kailangan kong malaman, sagot ni Amara. Kung may babalikan pa ako. Bumangon si Samuel, saka siya hinarap. Matagal silang nagkatitigan, walang salitang kailangang sabihin. Dahil sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan. Hindi pa tapos ang kwento nila. Ang bagong simula hindi na kailangang lumayo ni Amara. Sa mga susunod na buwan, unti-unti siyang tinanggap ng mga taga-baryo. Hindi man agad nawala ang kanilang takot, ngunit sa tulong ni Samuel, unti-unting lumambot ang kanilang puso. Nalaman nilang hindi lahat ng halimaw ay masama. At hindi lahat ng tao ay mabuti. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Amara ay hindi na nagtatago. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan.